May nangyari sa iyo kaninang umaga. Maaaring wala kang eksaktong mga salita para ilarawan kung ano iyon. Ngunit naramdaman mong nawala ang isang bigat, ang isang presyur na matagal mong dinadala ay biglang naglaho na nag-iwan ng bakas ng katahimikan sa lugar kung saan dati ay may patuloy na labanan. Hindi ako napadako rito ng walang dahilan. Napunta ako rito dahil ang iyong naramdaman ay hindi aksidente. Iyon ang eksaktong sandali kung kailan ang bitag na inilatag laban sa iyo ay nawasak piraso por piraso hanggang sa walang natira. Narito ako upang sabihin sa iyo ng eksakto kung ano ang naganap sa mga anino at kung bakit ang planong iginuhit para sa iyong pagkabuwal ay nabagsak na lamang, na iniwan ang mga nagdisenyo nito sa pinakamalalim na kalumbayan. Sa puntong ito, napansin mo na hindi ka isang ordinaryong tagamasid ng sarili mong buhay. Naiintindihan mo kahit sa pamamagitan ng iyong kutob na ang ating pinagdaanan dito ay hindi lamang isang pag-uusap, kundi isang pag-alinsunod. Sa paglipas ng panahong ating magkasama, makikilala mo ang likas na katangian ng sabotaheng sumubok na pigilan ang iyong pag-usad. Mauunawaan mo kung bakit ang mga pintong iyong pinilit sa loob ng mga taon ay nagsara at kung bakit ngayon nagpapasalamat ka dahil hindi sila nagbigay. At higit sa lahat, ibibigay ko sa iyo ang susi sa iyong bagong posisyon na naglalantad kung bakit mula ngayon huli na para sa anumang paggalaw na laban sa iyong kapalaran. Ang nagtangkang ibagsak ka ay hindi lamang nabigo, siya ang natisod sa sarili niyang lambat na inilatag sa iyong mga paa. Nakakaramdam ka ng pagod sa paraang hindi kayang ayusin ng pagtulog. Hindi ito pisikal na pagkapagod, ito ay pagod ng kaluluwa. Nagtrabaho ka ng may kasipagang iilan lamang ang nakauunawa. Ibinigay mo ang iyong makakaya, naging tapat sa mga prinsipyong iniwan na ng mundo sa iyong paligid. At gayon paman, ang landas ay laging tila natatakpan ng makapal na ulap. Nagising ka sa mga kakaibang oras ng gabi na may isang pagkabalisa na tila isang babala. Nakita mo ang mga taong itinuring mong malapit ay lumayo ng walang dahilan o mas masahol pa, tumalikod sa sandaling kailangan mo ng suporta. Naramdaman mo ang epekto ng mga salitang hindi kailanman sinabi. Ngunit iyong narinig sa tono ng boses, sa tingin, sa malamig na distansyang ipinataw ng isang tao sa pagitan mo at ng iyong layunin. Ang lahat ng ito, bawat patak ng pawis, bawat gabing pagpupuyat, bawat pintong isinara sa iyong harapan ay hindi parusa. Ito ay isang pagsasala. Ang universo ay nililinis ang iyong landas ng mga taong walang tibay na kailangan para sa ani na malapit mo nang kunin. Kung ang mga pintong iyon ay bumukas, papasok ka sana sa isang lugar na hindi sa iyo, kasama ang mga kumpanyang sasamain ang iyong diwa bago ka pa makarating sa tuktok. Ang pagkapagod na iyong nararamdaman ngayon ay ang bakas ng pagsisikap na kailangan upang mapanatili ang iyong mataas na dalas habang ang iyong kapaligiran ay sumusubok na hilahin ka pababa. Huminto ka ngayon, huminga ka ng malalim, dinadala ang hangin sa pinakamababang bahagi ng iyong dibdib. Kung naramdaman mo ang bawat isa sa mga salitang ito bilang pagkilala, kung ang iyong katawan ay tumugon sa katotohanan ito tulad ng isang taong sa wakas ay nag-aalis ng masikip na sapatos, nais kong gumawa ka ng isang maliit na marka ng pag-alinsunod. Ang simpleng gawa ng pag-type ng 3 numerong ito ay ang iyong paraan ng pagsasabi sa mundo na sumasang-ayon ka sa nangyayari, na alam mo ang iyong bagong dalas. Ang iyong mga daliri na sumusulat ng mga numerong ito ay nagsisilbing kontratang iyong sinasilyuhan ng iyong sariling kalooban. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka sa akin sapagkat marami pa tayong lalakbayin. Ang tinawag mong harang, tinatawag kong proteksyon. Kailangan mong maunawaan ang mekanika ng pagtutol. Kapag ang isang bagay ay tunay na sa iyo, kapag ang isang kapalaran ay nakatakda,
Ang pagtutol na iyong nararanasan ay hindi upang pigilan kang sumulong, kundi upang matiyak na pagdating mo doon, handa ka upang suportahan ang iyong natanggap. Madalas, umiiyak tayo sa mga pagkawalang talaga ay mga pagliligtas na nakabalot. Ang nagtangkang magsabwatan laban sa iyong pagunlad, ang nagbulong laban sa iyong pangalan o sumubok na gumawa ng mga balakid sa iyong paglalakbay, hindi napansin na sa paggawa nito, sila ay nagsilbi lamang bilang hangin na nagtulak sa mga layag ng iyong bangka. Sila ay kumikilos mula sa isang malalim na kakulangan, isang pangangailangan ng kontrol na nagmumula sa isang ganap na pagkawalay sa sarili nilang misyon. Sinubukan kanilang ibagsak dahil ang iyong liwanag, kahit pigil, ay nagliwanag sa mga aninong sinubukan nilang itago mula sa kanilang sarili. Ito ay isang sinaunang phenomenon. Ang hindi makaaakyat ay sumusubok hilahin ang iba pababa sa kanilang antas. Ngunit sa pagtatangkang ibagsak ka, hindi nila napagtanto na hindi ka nakatayo sa matibay na lupa. Ikaw ay nasa proseso ng pag-akyat. Ngayon, nagbago ang tagpo. Ang panahon ng tugon ng universo ay hindi kapareho ng panahon ng mga tao. Ang kanilang itinanim, ang kanilang inihandang ani para sa iyo ay bumabalik sa kanila. At ang mas masakit para sa kanila at isang ginhawa para sa iyo ay ang sandali ng pagbabalik ay nagsimula na. Tumingin sila sa likuran at nakita na wala na silang kapangyarihan sa iyong susunod na hakbang. Napagtanto nila ng huli na ang bitag ay naging labirintong kanilang nakulong, hindi makahanap ng labasan habang ikaw ay naglalakad tungo sa kalayaang ipinangako sa iyo. Ikaw ay naglalaglag sa hindi na nakakatulong sa iyo. At ang paglalaglag na iyon ay ang unang senyales ng iyong malaking pagbabaliktad. Ang susunod ay ang pagbubunyag ng istrukturang itinayo para sa iyong kapakinabangan, isang bagay na walang planong pantao ang makakahadlang. Ang kakulangang nagudyok ng sabotaheng ito ay, sa totoo lang, isang balong walang lalim. Ang nagtangkang magdisenyo ng iyong pagkabuwal ay hindi kumilos dahil sa lakas, kundi sa isang nakapangingibabaw na takot na kung lalago ka, ang kanilang kahigpitan ay magiging hindi matitiis. Tinitigan nila ang iyong landas at nakita ang isang kaliwanagang hindi kailanman nila nagtaglay, isang paniniwalang nagdulot sa kanila ng pagduduwal. Ang kanilang plano ay iginuhit sa buhangin, umaasang ang agos ng iyong buhay ay mababa, hindi napagtanto na ikaw ay ginagabayan ng malalim na tubig. Minamasdan kanila hindi dahil sa paghanga, kundi sa isang sapilitang pangangailangan na sukatin ang iyong pag-unlad laban sa kanilang sariling pagtigil. At ngayon, ang parehong enerhiyang kanilang ipinukol palabas sa pagtatangkang ilihis ka sa landas ay bumabalik sa sentro ng kanilang pagkatao. Sila ay sinisila ng kanilang sariling estratehiya, nakakulong sa pagkakabuhol ng mga intensyong hindi nagkaroon ng inaasahang epekto. Ito ay isang tahimik na katarungan, isang batas na hindi nangangailangan ng hukuman o saksi, sapagkat ito ay gumagana sa antas ng dalas. Isipin mo, sa isang sandali, ang imahe ng isang harding may pader. Sa loob ng mga buwan, naramdaman mong para kang nabubuhay sa isang nakahiwalay na espasyo na papaligiran ng matataas na pader na tila pumipigil sa pagtanaw sa abot-tanaw. Naramdaman mong nag-iisa, hiwalay sa mga rutang dati mong tinatahak na para bang inilagay ng buhay ang isang hadlang sa pagitan mo at ng mga resulta na iyong ninanais. Para itong pagkakatapon, para itong parusa. Ngunit ang hindi mo naunawaan noon at ang ngayon ay nagbubunyag ng may halos masakit na kaliwanagan, ay ang harding iyon ay hindi itinayo upang ikulong ka. Ito ay itinayo upang maging iyong kanlungan. Habang ikaw ay nasa loob, nadarama ang bigat ng pag-iisa, ang buhay ay naghahanda ng lupa, nag-aalis ng mga peste,
nagpapayaman sa lupa at nagpoprotekta sa mga binhing tanging sa kapaligiran ng ganap na kapayapaan lamang puputok. Ang pader na nakita mo bilang bakod ng pagkukulong ay sa katotohanan isang proteksyon laban sa bagyong hangin na sasira sa iyong wala pang lakas na dalhin. Ikaw ay pinanatili sa katahimikan upang matutunan mong pakinggan ang iyong sariling diwa. Huminga ka ng malalim ngayon. Hayaan mong ang imaheng iyon ng harding may pader ay manatili sa iyong dibdib. Kung may bagay sa loob mo ang biglang umayon, kung ang pagkaunawang ang iyong pag-iisa ay sa katotohanan isang banal na paghahanda, ay humipo sa isang lugar na hindi mo maipaliwanag, nais kong itala mo iyon. Hindi lamang ito isang pangungusap, ito ay isang pagkilala ng iyong presensya sa ngayon, isang tatak na iyong inilalagay sa pagbubunyag na ito upang hindi ito mawala sa limot. Ang iyong kahandaan, ang tanging kagamitang kailangan para sa susunod na yugto. I-type ang narito ako at pagkatapos ay bumalik ka sa akin sapagkat nagpapatuloy ang pagbubunyag. Ang hindi nila naunawaan ay ang panahon ng universo ay lumipat na ng panig. May pagbabaligtad na nagaganap sa mismong sandaling ito. Ang mga nagplano ng iyong pagkabuwal, ang mga umupo sa mga lihim na mesa upang magdisenyo ng mga balakid sa iyong kapalaran, ay natuklasan ng huli na ang panahon ay hindi kanilang kaalyado. Sila ay tumatakbo laban sa isang orasan na tumigil para sa kanila, ngunit bumilis para sa iyo. Ang kanilang plano ng sabotahe ay hindi lamang nabigo. Ito ay naging panggatong ng iyong sariling pag-akyat. Tinitigan nila ang iyong tagumpay o ang iyong lumalagong kapayapaan at napagtanto na wala na silang maaabot. Ang kontrol na kanilang pinaniwala ang hawak sa iyong buhay ay isang ilusyong nawasak sa sandaling tinanggap mo ang iyong sariling katotohanan. Ngayon, ang kanilang katahimikan ay ang pagkilala ng kanilang sariling pagkatalo. Wala na silang mga salita, wala na silang mga estratehiya, wala na silang kapangyarihan. Hindi mo na kailangang lumingon sa likuran sapagkat hindi ka na nila sinusundan. Sila ay naiwan, nakakulong sa kanilang sariling mga bitag, habang ikaw ay naglalakad patungo sa isang bukas na parang kung saan ang ani ay sagana at ang pagtutol ay wala. O kung ang mensaheng ito ay tumutugma sa iyong naramdaman, sa iyong espiritu nitong mga nakaraang araw, kung nakikilala mong ang prosesong ito ng pagsasala ay kailangan upang makarating ka rito, hayaan mong mangyari ang iyong pagsang-ayon ng tahimik. Hayaan mong ang iyong pag-like ay ang iyong salitang amen ng walang salita. Hindi bilang-bilang, hindi bilang numero sa isang screen, kundi bilang isang kilos ng isang taong sumasang-ayong ang katotohanan ay nasabi. Ito ang iyong tatak ng pagpapatunay na espiritual. Ang simpleng gawaan ng pagpindot sa pindutan ng like ay ang iyong paraan ng pagpapahayag ng hindi kailangang magsalita, na tinatanggap mo ang sandali ng pagbabagong ito at ang iyong kaluluwa ay nakikilala ang nabunyag. Magpatuloy ka sa akin sapagkat ang darating ay magpapatibay sa iyong posisyon. May isang tao sa iyong bilog, marahil isang taong iyong minamasdan mula sa malayo o isang taong kasama mong naglalakbay, na taglay ang eksaktong markang ito ng pagtutol na iyong dinadala. Ang taong ito ay nanatili sa isang malalim na katahimikan, itinatago ang mga sakit na walang nakapansin sa paligid, nagtatrabaho ng may tahimik na dedikasyon habang ang mga pinto ay tila nananatiling nakakandado. Ang mukha ng taong iyon ay biglang sumipot sa iyong isipan habang tayo ay nagsasalita. Naramdaman mo ang pagkaapurahan upang ihatid ang pagkilalang ito. Ang taong iyon na umaapaw sa matatag na lakas, na nagpapakita ng halos hindi nakikitang pasensya at nagdadala ng pagod ng isang taong malapit ng lampasan ang hangganan. Ang taong iyon ay kailangang maabot ng mensaheng ito. Huwag mo itong ipadala bilang isang karaniwang mungkahi, kundi bilang isang itinalagang paghahatid.
tulad ng kung paanong ang sandaling ito ay nakita ka sa pamamagitan ng isang espiritual na pagtatakdang hindi aksidente. Ipadala mo ang nilalamang ito upang maunawaan din niya ang kahulugan ng pagsasala na kanyang pinagdaraanan. Ito ay isang gawa ng pag-aaruga, isang ministeryo ng pagkilala na iyong isinasagawa sa pagbubukas ng kanal na ito para sa higit na nangangailangan. Huminga ka ngayon. Hayaan mong ang kaliwanagan ng sandaling ito ay manatili ng matatag. Nagdaan ka ng mga taon sa pagtatangkang lutasin ang kodigo ng isang landas na laging mas simple kaysa sa pinaniniwalaan ng iyong isip. Bago tayo sumulong sa pagtatapos ng transmisyong ito, kailangan nating itatag ang iyong lugar. Wala ka na sa posisyon ng isang naghihintay o natatakot sa sabotahe ng iba. Inako mo na ang iyong posisyon ng autoridad sa iyong sariling kapalaran. Huwag kang sumulat bilang isang humihingi, kundi bilang isang lumalagda sa isang kasulatan ng pag-aari. Ito ang panghuling kumpirmasyon ng iyong bagong posisyon, ang tatak na iyong inilalagay sa iyong sariling kaluluwa, na ipinapahayag na ang panahon ng pagdududa ay natapos na, at ang iyong bagong panahon, ang panahon ng kasaganaan, ay nagsimula na. I-type mo ito ng dahan-dahan, na darama ang bigat ng bawat titik, hinahayaan ng iyong mga daliri na kumpirmahin ang idineklara na ng iyong espiritu sa katahimikan ng iyong panalangin. Ikaw ay nakatuon, ikaw ay kinomisyon, ikaw ay isinugo, ikaw ay nakatuon sa katotohanang dumadaloy na ngayon sa bawat isa sa iyong mga desisyon nang walang paglihis pa upang tugunan ang mga inaasahan ng mga hindi kailaman nakaintindi sa iyong layunin. Ikaw ay kinomisyon upang maging isang tanglaw ng kaliwanagan sa isang mundong sumusubok sa anumang paraan na magdilim ng paningin ng mga nagdadala ng binhi ng pagbabago. Ikaw ay isinugo upang maglakad ng may autoridad ng isang hindi na nangangailangan ng panlabas na pag-apruba sapagkat ang iyong pagiging lehitimo ay ipinanganak mula sa mismong pundasyong iyong tinitirhan ng may ganap na kaliwanagan. Naramdaman mo ang bigat ng isang bitag na nawasak kaninang umaga kahit hindi mo nauunawaan ang dahilan. May bagay sa hangin, isang tensyong tila naroon upang hadlangan ang iyong hakbang, ngunit bigla nawala ang lahat ng lakas. Nagising ka na may pakiramdam na nagbago ang tagpo. Hindi lamang ito kutob, ito ay malinaw na pagdama na ang lupang iyong tinatapakan ay naging matatag muli. Ang idinisenyo upang ibagsak ka, ang iginuhit sa katahimikan ng mga likuran upang antalahin ang iyong pamumukadkad, ay natagpuan ang sariling hangganan. May likas na katangiang nakatago sa sabotaheng iyong hinarap, at ito mismo ang pagbagsak na hindi maiiwasan na ating pag-uusapan. Sa kahabaan ng ating pag-uusap na ito, makikilala mo ang eksaktong mekanika kung bakit ang mga pinto ay nagsara para sa iyo sa nakaraan. Mauunawaan mo kung bakit ang ilang mga tao na tila mahalagang piraso ay inalis sa iyong tablero. At higit na mahalaga, matatanggap mo ang kaliwanagan tungkol sa eksaktong sandali kung kailan lumipat ang laro pabor sa iyo. Ang plano laban sa iyo ay hindi lamang nabigo. Ito ay sumabog mula sa loob sapagkat hindi ito itinayo sa katotohanan kundi sa kakulangan at sa desperadong pagtatangkang suportahan ang isang posisyong hindi kailanman sa kanila. Nabubuhay ka sa mga araw ng pagkapagod na hindi nagmumula sa pisikal na trabaho. Ito ay pagod ng kaluluwa, sanhi ng patuloy na pagbabantay ng isang naghihintay sa susunod na suntok. Napansin mong ang mga pag-uusap ay nawalan ng kinang, na ang mga kapaligirang dating tila magiliw ay ngayon ay tumutunog na hungkag, at ang iyong enerhiya ay tila nauubos sa pagtatangkang ipaliwanag ang mga bagay na, para sa iba, ay tila hindi nakikita. Hindi ito senyales ng kahinaan. Sa kabaligtaran, ito ang resulta ng iyong espiritu na gumagana sa isang dalasang hindi pa kayang itono
ng iyong kapaligiran. Ang mga pintong ikinandado sa iyong harapan ay hindi mga pagtanggi. Ang mga iyon ay mga hadlang ng proteksyon. Kung nakalusot ka sa mga iyon, ikaw ay masasabit sa isang siklong hindi sa iyo. Kung naramdaman mong ang pagkilalang ito ay humipo sa isang malalim na lugar, kung naramdaman mong ang iyong mga balikat ay sa wakas ay lumuwag, nais kong sandali kang huminto. Huminga ka ng malalim at dalhin ang kamalayan sa ngayon. Ang kilos na ito ay hindi lamang isang pagpindot sa teklado. Ito ang iyong lagda ng pag-alinsunod sa dalas ng darating na ani. Ito ang iyong pagsang-ayon sa katotohanang ang pigil ay hindi isang pagkawala, kundi isang kinakailangang pagliligtas. I-type ang 888 at pagkatapos ay bumalik ka sa ating koneksyon. Ang tinawag mong balakid ay sa katotohanan isang pansala. Ang universo, sa kanyang tahimik na karunungan, ay kumilos upang hindi mo sayangin ang iyong mga yaman sa hindi matabang lupa. Ang nagtangkang magplano ng iyong pagkabuwal, ang naglaan ng oras at pagsisikap upang idisenyo ang iyong kabiguan, ay kumilos mula sa isang gutom na hindi kailanman mabubusog. Ang sabotahe ay ang huling paraan ng isang walang sariling liwanag. Tiningnan nila ang iyong landas at sinubukang magtayo ng mga pader, hindi napagtanto na kanila lamang inilalarawan ng espasyo kung saan lalago ang iyong ani ng protektado mula sa hangin. At ngayon, ang pagsisikap na iyon ay bumalik laban sa kanila. Ang enerhiyang kanilang ginugol upang subukang ibagsak ka ay ang parehong enerhiyang nagpapanatili sa kanila sa nakaraan, habang ikaw ay malayang gumagalaw tungo sa hinaharap. Isipin mo ang isang harding may pader na, sa mahabang panahon ay nakita mo lamang mula sa labas. Akala mo ang pader ay isang bilangguan na ginawa upang ikaw ay malayo sa kagandahan. Ngunit sa pagtingin ng malapit gamit ang mga matang may kaliwanagan, napagtanto mong ang pader ay itinayo upang protektahan ang mga pambihirang binhing iyong daladala. Ang pag-iisang iyong naramdaman ay hindi pag-iisa. Iyon ang panahon ng paghahanda, ang sandaling kailangan ng lupa, ng pahinga upang ang iyong ani ay maging sagana. Ang idinisenyo upang maging iyong katapusan ay sa pamamagitan ng isang paggalaw na tanging panahon lamang ang magbubunyag, naging iyong kanlungan. Ang pader ay hindi pumipigil sa iyong paglabas. Ito ang pumipigil sa mga peste ng kahigpitan na maabot ang tinatanim sa iyo. Hayaan mong ang pagkilalang ito ay manatili bilang isang hudyat, bilang patunay na hindi ka na nagpapagalagala, kundi nakatanim na sa iyong layunin. I-type mo ang 3 salitang ito nang may paninindigan ng isang sa wakas ay nakasakop sa kanyang lugar. Huli na para sa kanila sapagkat ang panahon ng tugon ng universo ay lumipat na ng panig. Habang sila ay nakatingin pa rin sa likuran, nagtatangkang maunawaan kung bakit nabigo ang plano, ikaw ay nakagawa na ng susunod na hakbang. Inasahan nilang ikaw ay magre-react, na ikaw ay magtatanggol, na ikaw ay mapapagod sa mga hidwaang hindi na sa iyo. Ngunit hindi mo ibinigay ang kanilang gusto. Nanatili kang matatag, nakatuon sa iyong paglago, at iyon ang tanging tugon na hindi nila nahulaan. Ang sabotahe ay nawawalan ng kapangyarihan kapag ang biktima ay tumangging pumasok sa eksena ng krimen. At ikaw, sa pagpili ng kapayapaan at pag-alinsunod, ay nagpawalang bisa sa bisa ng anumang balak. Kung ang pagkaunawang ito ay umalingaw-ngaw bilang isang katotohanang alam mo na, ngunit kailangan marinig, hayaan mong ang iyong pag-like ay ang iyong salitang amen ng walang salita. Hindi ito tungkol sa mga sukatan, ito ay tungkol sa isang kasunduan ng espiritual na pagsang-ayon. Para itong pagsasabing, oo, ang pinangalanan dito ay ang realidad na iyong pinagdaraanan. Hayaan mong ang simpleng kilos na iyon ang magkumpirma sa nahuli na ng iyong intuisyon. May isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig ang mensaheng ito ngayong araw.
Isang taong kilala mo na dumaraan sa hindi maipaliwanag na pagkapagod, na nagtatrabaho ng may dedikasyon, ngunit nadaramang para siyang naglalakad laban sa hangin. Isang taong taglay ang tatak ng integridad na walang nakakapansin. Sumipot sa iyong isipan ang taong iyon habang ako ay nagsasalita, hindi ba? Huwag mo itong itago para lamang sa sarili. Ipadala mo ang nilalamang ito bilang isang anyo ng pag-aaruga, bilang senyalis na ang liwanag ay darating na rin para sa kanila. Hindi ito isang panlipunang rekomendasyon. Ito ay isang gawa ng ministeryo. Ibinibigay mo ang susi na kailangan nila upang tumigil sa pakikipaglaban sa bagay na sa karapatan ay naibigay na sa kanila. Minasdan nila ang iyong mga hakbang, hinintay ang iyong pagkatisod at minonitor ang bawat katahimikan mo na naniniwalang ang kawalan ng iyong reaksyon ay senyales ng kahinaan. Ngunit hindi nila nakita ang istrukturang lumalakas sa iyong loob. Ang kanilang pagkakamali ay ang sukatin ng iyong lalim sa pamamagitan ng ibabaw. Hindi naunawa ang habang sila ay namumuhunan ng enerhiya sa mga balak sa likuran, ikaw ay iniaalinsunod sa isang layuning hindi nakadepende sa pahintulot ng sinumang tao. Ang sabotahe sa likas na katangian nito ay isang pagtatangkang ilihis ang daloy, ngunit ang hindi nila napansin ay sa pagtatangkang pilitin ang iyong pagkabuwal, kanila lamang pinabilis ang iyong paglipat sa susunod na antas. Ang kanilang kabiguan ay hindi aksidente. Ito ay ang hindi maiwasang kahihinatnan ng isang sistema ng katarungang gumagana sa isang dalasang hindi nila kayang ituno. Naramdaman mo ang ginhawang yon na dumaloy sa iyong pagkatao na para bang isang buhol na hindi mo alam na mahigpit ay nawasak ng mga di nakikitang kamay para itong pag-alis ng alikabok sa isang mahirap na daan na sa wakas ay tumahimik na nagbubunyag na ang iyong ruta ay hindi kailanman ang kanilang sinubukang ipataw. Sinubukan nilang diktaan ang iyong ritmo, sinubukan nilang iguhit ang iyong hangganan, ngunit ang iyong kapalaran ay mas malaki kaysa sa anumang pagsakop. Ang kanilang plano ay nabuwag sapagkat ito ay itinayo sa palagay na ikaw ay mananatiling hindi gumagalaw, na tatanggapin mo ang salaysay ng pagkatalo. Gayunpaman, ang iyong tugon ay ang katahimikan ng paglago, ang kapayapaang taglay ng isang nakaalam na hindi na kailangang magpaliwanag sa mga nagpasyang hindi ka na maintindihan. Ngayon, pansinin kung paano gumagalaw ang mga bagay nang hindi mo kailangang pilitin ang landas. Ang mga taong hindi tumitibok sa iisang katapatan, gaya mo ay unti-unting umaalis. Hindi dahil sa pagkakataon lamang, kundi dahil sa isang natural na pagsasala na nagaganap kapag tumitindi ang liwanag. Huwag kang manghinayang sa mga pag-alis na ito. Ang puwang na kanilang iniwan ang siyang lulugaran ng iyong bagong katotohanan. Bawat isang umuurong ay may dalang isang pabigat na hindi mo na kailangang pasanin pa. Ang tila pagpapabaya ay, sa katotohanan, isang banal na pagsasaayos ng iyong mga kapaligiran. Sila'y umaalis sapagkat ang iyong bagong pagkatao ay hindi na magkasya sa kahong kanilang iginuhit para sa iyo. Huli na para sa kanila sapagkat wala ka na sa kanilang antas ng pagkabalisa at paghahambing. Ang iyong pagtitiis ang siyang panggatong na nagpabago sa pressure upang maging polish. Nang ikaw ay magpasya na hindi gumanti, nang ikaw ay magpasya na hindi bumaba sa antas ng mga mumunting lalang, winasak mo ang siklo na kanilang inaasahang panghabang buhay. Ang taksil na nagtangkang ibagsak ka ay ngayon naliligaw sa sariling labirintong kanyang itinayo upang ikulong ka. Sila'y abala sa pagtatangka na maunawaan kung bakit ang mga pintong kanilang sinarhan para sa iyo ay nagbukas sa isang lugar na hindi nila alam na umiiral. Sila'y nakakulong sa pag-aaral ng isang nakaraan na iyong nalampasan na. Habang sila'y nagpupumilit sa pagkakamali, ikaw ay namumunga na ng pagkatutong hindi nila malilinang. Pakiramdaman ang katiwasayang ito na nagmumula sa loob patungo sa labas.
Ito'y hindi kayabangan. Ito'y ang katiyakan na ang iyong landas ay protektado. Hindi mo na kailangang mag-alala sa mga matang nagmamatiyag sa iyo, sapagkat ang kanilang nakikita ay ang balat lamang, ang anyo ng iyong dating pagkatao. Ang iyong naging pagkatao ngayon ay hindi nakikita ng mga nabubuhay pa sa kaisipan ng kakulangan. Ikaw ay ginagabayan ng isang kamay na hindi nagkakamali at hindi natatakot sa mga pakana ng tao. Bago tayo magpatuloy sa pagwawakas, hinihiling ko na iyong isulat sa mga komento ang pariralang ako ang pinili. Gawin mo ito hindi bilang isang kahilingan, kundi bilang isang tala, isang deklarasyon na inaako mo ang iyong posisyon ng autoridad sa iyong sariling kwento. I-type mo ngayon ang pariralang ito, dama ang bawat letra bilang ang hudyat ng iyong paninindigan at alamin na ito ang markang naghahati sa iyong nakaraan, sa iyong pagsilang. Ikaw ay nakatalaga, ikaw ay may komisyon, ikaw ay isinugo. Mula ngayon, ang iyong tinig ay may dala ng autoridad na hindi dating umiral at ang iyong mga hakbang ay sumusunod sa isang indayog na walang hadlang na makapipigil. Hindi ka na tumatakbo para sa pagtanggap. Ikaw ay kumikilos mula sa autoridad ng isang taong nakaunawa na ang iyong pwesto ay nakareserba na. May mga tao sa iyong buhay, isang taong ang mukha ay sumulpot sa iyong isipan habang tayo'y nagsasalita, na taglay ang ganito ring tatak ng tibay. Isang taong nagtatrabaho ng tahimik, isang taong hindi nauunawaan ng mga nakakakita lamang sa ibabaw ng paglalakbay, isang taong nadarama ang pagod ng isang hindi nakikitang laban. Ipadala mo ang mensaheng ito sa taong iyon. Huwag mo itong gawin bilang isang nagre-rekomenda ng nilalaman o nagmumungkahi ng libangan. Gawin mo ito bilang isang naghahatid ng susi. May isang misyon ng pag-aaruga na dumadaan sa iyong sakop at ang katotohanang ang taong iyon ay sumulpot sa iyong alaala ngayon ay hindi pagkakataon lamang. Ito'y ang kumpirmasyon na ikaw ay isang daanan para sa pagpapanumbalik na nagsimula rito. Kung may anuman sa mensaheng ito, kung may alinman sa mga salitang ito, ang tumama sa pinakamalalim na hibla ng iyong katotohanan, hayaan ang iyong pag-like ang maging iyong tahimik na amen. Hindi bilang isang simbolo ng pag-apruba para sa mga sistema o algoritmo, kundi bilang isang tahimik na tala, isang pagkilala sa pagitan ng iyong espiritu at ng katotohanang pinangalanan dito. Ito ay isang hindi nakikitang tatak na iyong inilalagay sa iyong naintindihan. Huminga ka ngayon ng malalim, bitawan ng hangin na naipon sa iyong mga balikat. Handa ka na para sa bagong siklo. Ikaw ay nakatalaga. Ikaw ay may komisyon. Ikaw ay isinugo. Ang iyong paglalakbay ay hindi na isang nag-iisang pagsisikap, kundi isang landas na sinasaligan ng layuning iyong tinanggap sa wakas. Bawat hakbang na iyong gagawin mula ngayon ay magkakaroon ng bigat, ng autoridad na hindi kailangang ipaliwanag, kailangan lamang isabuhay. Ang mga balak na pabagsakin ka ay nagsilbi lamang upang iangat ka sa tamang taas para sa iyong pag-aani. Ang mga bitag na inilatag ay nabuwag ng iyong katahimikan at iyong pagtitiyaga. Sa ngayon, sa iba't ibang panig ng mundo, may iba pang tumatanggap ng ganito ring pagkilala ngayong gabi. Ikaw ay bahagi ng isang bagay na hindi nangangalandakan, at iyon ang dahilan kung bakit ito ay totoo.